Mula pagpigil sa pagpapaospital ng mga miyembro hanggang pagkawala ng mga labi sa Sitio Kapihan, patuloy na tumatanggap ng mga reklamo kontra Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI ang isang binuong task force. At nakatutok si Marisol Abduraman. Tanging ang krus na lang sa Sitio Kapihan ang alaala ni Dennis di niya tunay na pangalan sa kanyang anak, na 2 araw pa lang nang mamatay matapos ipinanganak na suhi sa sitio. Sabi ko, pupunta kaya tayo sa bayan natin para ipa-hospital yung anak natin para ma-check up talaga ng gusto. Sabi niya, wala ka bang tiwala kay Senyor Aguila? Nandito na yung Panginoon natin. Ultimo pagdalaw dito, ipinagbawal daw ng leader na si Senyor Aguila. Kanina lang niya ito binalikan, pero ibang petsa ng pagkamatay na raw ang nakalagay. Hinala niya, Pumunta ako sa talagang nilibingan ko ng anak ko, wala na doon. Nagpakiusap ako nung nagbantay doon sa paksol nila. Sabi, tinuro ako, ma'am, na doon, pinuntahan namin. Sa tingin ko, ma'am, wala doon, ma'am. Gawa-gawa lang yun, ma'am. hindi pa raw ito iniimbestigahan ng Socorro Police dahil kanina lang naman nila nalaman. Si Dennis, desididong magreklamo, lalo't hindi lang anak ang nawala, kundi pati asawa. Ang misis kasi, pinag-asawa raw ng grupo ng iba nang umalis siya sa sitio para magtrabaho. Ang mga ganitong sumbong ang tinututukan ng Task Force Kapihan. Bagamat, aminado itong nagbabase lang sila sa testimonya ng mga saksi. Dapat din itong imbestigahan kasi hindi naman natural na mga pangyayari na basta-basta na lang hindi inilibing ng maayos. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ng SBSI pero wala pa silang tugon. Mula rito sa Socorro, Surigao del Norte, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.